Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Itong mga DDS, gusto daw, ipapakontempt daw si Laila. Ano ba yan? Ang nagsabi nito si Attorney Manuelito Luna, DDS to na lawyer eh. Alam mo, natural talaga maging defensive sila kasi mali yung kanilang ginagawa eh. Kasi kung tama, hindi ganun ang kanilang reaksyon. So that kind of reaction on their part only proves na mali yung kanilang ginagawa. Meron pa nga sinabi si Representative De Lima na yung Supreme Court daw ay Sarah's Court. You know, that is contemptible or contumacious, or she may be cited in contempt, indirect contempt of court for saying that. Kasi very irresponsible itong si Representative De Lima in labeling as an officer of the court. Siya ay bilang abogado, more than a congressman, dapat respetuhin niya ang Korte Suprema. Kami mga abogado, like myself, Attorney Manuelito Luna and the others, nasasaktan kami every time na binabastos ang Korte Suprema kasi ang aming duty under the law is to protect the integrity and the image of the Supreme Court. Sayang itong si Representative De Lima eh. Ito na sana yung kanyang panahon para bawiin, para baguhin yung kanyang imahe na nasira dahil din sa kanyang mga ginagawa before. Pero ngayon, nadagdagan yung kanyang kasalanan sa court by labeling the Supreme Court as the Supreme Court, the highest court of the land. It is the last bastion, the final arbiter. Natural, kung merong paglabag sa karapatan ng isang individual gaya ni Vice President Sara Duterte at merong grave abuse of discretion, akyat talaga yan to seek refuge and protection from the court. Hindi po yan unnatural, hindi yan illogical, hindi yan pagtakas doon sa accountability. So, tinitwist ngayon ng House Committee on Justice, some members thereof, itong paggalaw, itong ginawa ni Vice President Sara Duterte. And we, the public, are well aware of the action of the Vice President, which is in accordance with law, in accordance with her rights, under the Bill of Rights, and in accordance with the Constitution. Ang mali dito, ang House Committee on Justice. Ang sinasabi nilang, pwede daw nilang ipakontempt si Laila, yung sinabi kasi nila Laila na, kala nyo naman ang SC ay Sarah's Court. Kasi nga, yun, bakit tumakbo na naman sila, umakyat na naman sila sa Supreme Court na ang pinakalayunin na naman ay pigilan. Ano akala nila sa Supreme Court? Basta-basta na lang nasusunod? Basta-basta na lang na ganun na naman rule na naman in their favor. So it's just really a quip na inano ko sa social media na pasaring po sa kanila. Kasi yun naman talaga ang ginagawa nila ngayon, na imbes na humarap na, definitely, humarap na sa mga aligasyon, sagutin yung mga aligasyon, ganyan ang ginagawa nila. At basically na naman, predominantly na naman, technical na naman yung mga rine-raise nila. Procedural na naman ang mga rine-raise nila. Of course, may mga constitutional issues din like alleged violation of due process, alleged violation of Equal Protection Clause, pero mababaw naman po yung mga sinubmit nilang mga arguments tungkol doon, na sasagutin syempre yan sa comment ng Office of the Solicitor General. Akala siguro yun ng kampo ni Sara Duterte na yung SC ay Sarah's Court, na pwede nila lagi na lang tatakbuhan para pagtakpan ng kanilang kaduwagan at para umiwas at pagtakas sa pananagutan. Hindi naman ganon ang Supreme Court. So what is this? Ano na naman ito? Pinipigilan na naman. So no intention at all to insult the Supreme Court. Is just strictly directed at the camp of VP Sara. SC. O syempre ang SC ay Supreme Court. Comment kasi yan ni Congresswoman Laila de Lima na
Sabi niya, itong mga Duterte supporters o Duterte lawyers, akala nila ang Korte Suprema ay kanila. Oh. Hindi naman, hindi yan. Ha? Ang Korte Suprema ay ano yan, hindi, wala yang pinapanigan. Kaya kung akala nila lumalapit na naman sila sa Korte Suprema para magpakampi dahil sa tingin nila kakampi nila lagi ang Korte Suprema, hindi. Anong akala nila sa Korte Suprema? Saras Court? Oh, ganun yung pagkakasabi ni Leila de Lima. Hindi niya naman sinisiraan yung Korte Suprema eh. Hindi ganun. Hindi niya naman binabatikos ang Korte Suprema. Ang pinapatungkulan niya ay hindi Korte Suprema, yung mga DDS. Sabi ni Congresswoman Leila de Lima, ito namang mga supporters ni Sara, lalo itong mga lawyers na ito, na pro Duterte. Bakit na naman po lumapit na naman sila sa Korte Suprema sa halip na harapin na yung impeachment sa Kamara? O pumunta na naman sila sa Korte Suprema, nagpakampi na naman doon, para bagang ang tingin nila ang Korte Suprema ang kakampi nila lagi na parang Saras Court, SC. Oh, hindi naman 'yon. Ang Korte Suprema ay ano 'yan, hindi yan Saras Court. Oh. Si Congresswoman Leila de Lima na nga ang nagsabi, hindi Saras Court 'yan. Kaya kung ang akala ninyo makakakuha na naman kayo ng paborableng desisyon o kaya TRO sa Korte Suprema, nagkakamali kayo. Hindi ganyan ang Korte Suprema. Kung akala nyo na Saras Court yan, hindi. Nagkakamali kayo. O ano doon? Ano doon? Ang pwede mong i-contempt doon sa sinabi na yon ni Congresswoman Leila de Lima. Ito talagang mga DDS na to. Kung ano-ano na lang ang naiisip. Simple. Lahat na lang tulad niyan. Lagi na lang papunta sa Korte Suprema. Diba naman itong sinabi ni Congresswoman Leila de Lima, iko-contempt mo pa sa Korte Suprema. Papagurin mo pa, aabalahin mo pa ang Korte Suprema sa mga ganyan. Ha? Hindi na. Oh. Kaya nakakalungkot itong mga DDS. Kaya nga nasasabi ni Leila de Lima, anong ano nyo, bakit na naman kayo lumapit sa Korte Suprema? Ang tingin nyo sa Korte Suprema, si Saras Court? Hindi yan Saras Court. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan. Kung siseryosohin yan ng mga DDS na iko-contempt si Leila de Lima, napakapiko naman nila. Napakasimpleng bagay lang yun. Ini-express lang ni Leila de Lima yung yung obserbasyon niya. Wala siya diyang sinisiraan. Freedom of expression niya yun ni Leila de Lima. Tapos kakasuhan mo. Ipapakontempt mo dahil lang sa ganun. Wala. Lahat na lang naman ng bagay kinakasuhan itong mga DDS na to. Pinipetisyon sa Korte Suprema. Nakakaabala na sila eh. Nakakaabala na sila sa proseso ng Korte Suprema. Yan ang totoo dyan. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat.